talagang medyo anuhan na, medyo madiinan na. Umpisahan po natin kay Roque, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, etong simpleng picture po, mga kababayan, no? Na may picture si Bimby, may picture si Joss sa ating First Lady, iba na po agad ang dating sa kanila. Hindi ba pwedeng magkakaibigan lang sila outside of the politics? Ano? Kaya nga daw po ang Duterte pinipili talaga ni Roque, mga kababayan, na sila po ang oposisyon. Kaya nga ang Duterte ang oposisyon ngayon. Nako, ikumpara mo naman yan doon sa mga totoong oposisyon. Ano ba ginawa ninyo? Diba? Ang ginawa nyo naman magmautog lang. Wala namang katorya-torya yung mga pinagagawa nyo para kayo ang matawag na oposisyon. Di ho ba? Ma'am Cheryl Santa Maria, Jean Kasama, Arnold Del Mundo, J.R. Abang, Eugene Balangit, shout out po sa inyo. Pinipilit ho nila, mga kababayan, na sila yung oposisyon kasi wala silang paglagyan sa mundo ng politika sa Pilipinas ho. Paulit-ulit naman tayo mas bagay ho sila bilang pogo-session po. Total naman, mukhang pinoproteksyon naman na nila yung pogo. Sila naman din ho, yung kampo naman din ho nila ang nagpapasok sa pogo. Di ho ba? Pilit nilang inaagaw ang pagiging oposisyon. Hindi ho bagay sa inyo, sir. Sir ba dapat ang itawag ko? Madam. Hindi ho bagay sa kanila. Kasi bilang isang oposisyon po, mga kababayan, no? Mag-o-oppose ka kapag talagang yung alam mo na yung ginagawa ng administrasyon hindi ka aya-aya. Sila naman po, mga kababayan, at lalakipan mo yon ng mga ebidensya. Sila naman po, ano ginagawa nila? Puro pambibintang lang naman po. Di ba? Yung mga pabangag-bangag nila, napakababaw po. Hindi nila maipakita yung katotohanan nung sinasabi nila. Bintang. Ginamit pa yung picture. Tingnan mo. Join force na ang mga kakamping at ang administrasyon. Kasi anak ni Chris Aquino, si Bimby at si Joss, na sila ay galing sa pamilya ng mga dilawan. Bakit ayaw nilang tanggapin na sila ay pogo-session na lang po? At least may pa din sila, pwesto pa din po sila, mga kababayan. Tama po kayo, Ma'am Lorelai. Di ba? Tama po kayo. Sign of unity na yan. Di ba? Simulat sa pool naman po, umpisa ng pangangampanya ng ating presidente, unity naman po. Pagkakaisa naman po ang kanyang isinisigaw para sabay-sabay umangat ang mamamayang Pilipino. Sila lang naman po ang hindi sumunod doon. Riho ba? Sila lang naman ho, mga kababayan, yung talagang nagmamadali na makaupo ho sila ulit. Sabi ni Sir John Riel Nelmida Tablang, opposition sa vital issue, Mark. Dapat lang kasuhan si Duterte kasi sa bibig niya mismo nang galing na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy. Pupunta po tayo dyan, mga kababayan. Unity. Bakit parang ayaw nito ng unity? Ayaw magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kaya, Dapat nga ma-proud tayo sa ating presidente. Biruin mo, yung dating mga kalaban, nung panahon ng eleksyon, dating mga kaasaran, ngayon, nagkakaisa po para ipaglaban ang West Philippine Sea. Kaso, sa panig naman po nila, doon sa pogo-session, mga kababayan, ang pilit ho nilang ipinapakita sa taong bayan, meron na daw pong digmaan. Paulit-ulit sila, may digmaan na. Wala naman. Kayo na lang ang pumunta dyan sa digmaan. Kayo, matatapang kayo. Pinakita ho nila na sila ay mga duwag ho. Pagdating nung pagtatanggol ho sa ating bayan. Kagaya ni dating Pangulong Duterte. Ano po?
Nung panahon niya walang nagawa. Wala, eh, baka maano tayo, baka magkaproblema tayo sa China, mayari tayo ng China. Hindi ipinaglaban po, mga kababayan. Kaya naman siyempre, oh, yung mga tagasunod nila, yung mga sumusuporta sa kanila, eh, takot din dapat kami. Hindi din dapat kami, makipaglaban diyan o kayo na lang mga ano, mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto ho, yun tama ho kayo, simpleng pagbisita, simpleng picture taking, ang ibig sabihin na po para kay, Roque, oh, eh, opposition na daw sila na daw po ang tunay na opposition kasi nagkaisa na 'no, ang Liberal Party at ang administrasyon po, mga kababayan. Babaw ni Roque ano, mga boss. Eh, hanggang ngayon po kung makikita niyo patuloy pa din po yung mga paglaban 'no, nila Senadora Risa Ontiveros o Senator Leila de Lima, pagpatungkol na lang po sa istorya. Hindi pa din po magkasundo ang administrasyon at sila Senator Leila de Lima po. O paano sasabihin, eh, yung sa inyo mautog. Wala yun, puro pagbibintang lang kasi sa inyo. Kaya hindi talaga kayo pwede o hindi sila pwede sa opposition at hindi din sila pwede sa administrasyon. Kaya saan po sila mga bossing? Saan po sila nababagay? I-comment nyo po dyan. Ano po ang titulo nila sa politika ng Pilipinas? Pogosisyon. Oh, at least meron silang titulo, hindi sila naiiwan po. Sabi ni Sir Janiel Nelbida Tablang, maritesan sila, Mark, dahil lahat ng kilos ng mga Marcos binibigyan ng issue. Oh, totoo ho. Ma'am Ai Chang, shout out po sa iyo. Simpleng picture lang ho yun, ha. Sabi ko sa isip-isip ko, nako baka mali naman ako. Baka mali ako na etong simpleng picture eh hindi naman nila bigyan ng reaksyon. O yan, tama nga ho tayo. Pati yung simpleng ganyan ho. Kaya ako mga kababayan, kung sakali ho na merong 12 ang administrasyon, pipiliin ko po talaga. Pipiliin ko po talaga kung sino doon yung mga iboboto ko. Hindi po porket nasa administrasyon etong 12 na to, lahat iboboto ko. Hindi. No? Pipiliin ko kung sino talaga yung kakampi ng Pangulong Bongbong Marcos at pipiliin ko yung mga totoong opposition, hindi yung pogosisyon. Dahil po yung mga totoong opposition, mga kababayan, lagi ko pong sinasabi sa inyo, no? Gusto din yan ng pag-unlad ng ating bayan. Gusto din po ng pag-unlad ng bayan. Kaya sila, sumisita sa administrasyon para mabalanse po. Nakita nyo po ba sa kanila yon? Nakita nyo po ba kay Roque yun? Hindi. Ang sigaw lang naman po niya mga yan, meron ba tayong Pangulong Bangag? Puro ganun lang ho, mga kababayan. Mas pipiliin ko po, mga bossing. Tinatawag nga nila akong si Mark Ramos, dilawan na yan. Hindi po sa ganun. Patuloy po akong nakasuporta sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, sa administrasyon po. Pero ako'y naniniwala po, mga kababayan, na kailangan pa din po ng oposisyon para bumalanse, mga kababayan. Ang ating Pangulo, 100%, tiwala tayo dyan. Yung mga nasa baba niya. No? Pag may oposisyon, merong mga sisita po. Pero pag pogosisyon, ay wala po yan. Maritesan lang po ang lakad niyang mga yan. Mga boss, maritesan lang po. Ayan, kaya pilit nilang inaagaw yung posisyon na sila daw po ay opposition. Pero ang katotohanan po, pogosisyon sila. Bugbog sarado sa kaso. Si Digonyo, mga kababayan, kahit ano po ang awa natin sa dating presidente, no, hindi na siya makalakad. Kaso po, mga bossing, ang may kasalanan din po niyan kung paano nila pinatakbo ang ating bansa. Hindi naman po pwedeng, nakakaawa na ang dating Pangulo kasi hindi na makalakad, matanda na. Pero kung may mga nagawang mali,
may mga nagawang kailangan na magbayad po, dapat i-apply po yun, mga bossing. Sabi ni Eric Juan, dalian nyo! Naiinip na ang taong bayan. Makitang kaya ng batas ang sinasabi nyo pagdating kay Duterte. May, shoutout sa iyo. Sir Red, shoutout sa iyo. Pinky MA, shoutout. Jin Kasama, Nano Wali. Kung dilawan sa mga Marcos, di mainam, dahil panahon ng dilawan, di hamak na tahimik at maayos ang bansa.